Sobrang saya, sobrang relieved kasi hindi namin ito magagawa kung hindi kami nagtulungan talaga from start to finish. Kasi bawat laro na pinagdaanan namin, iba yung challenge, iba yung kailangan from each person para mairaos namin. We had a couple of do or die games din na sobrang proud ako sa kung paano namin hinandle as a team. And ngayon, getting the championship, na hindi rin madali kasi nag-5 sets din kami. Nagbunga rin lahat ng hirap at lahat ng sacrifices at mga pinaghirapan namin. So happy ako. Gia, you were pretty emotional kanina after yung nanalo. Can you take us through lang kung ano yung tumatak sa isip? Pagod lang. Oh. Nung 4th and 5th set kasi we really had to dig deep. Kasi pinupush talaga kami ng signal with long rallies and lahat ng paluin namin dinidepensa nila. So we have to give it to them for preparing well and giving us a good fight. After the last point kasi, actually, yung 5th set, we weren't really looking at the score. We were really taking it point by point. At one point, hindi nga namin alam na nag-all na yung score. So, noong 13, 14, and 15, doon lang talaga kami as in sobrang everyone was locked in, everyone was reaching this flow state na masarap din maranasan on my end. And when we scored that last point, parang lahat lang ng emotions namin at tinatry namin i-hold in, lumabas at yun, hindi na namin hin-hold back talaga. Gio, the last time you played finals nga for Creamline ng 2023, talo yun. And ngayong nabawi nyo na with Creamline, bago pa ba sa'yo tong championship feeling na to? Or meron pa rin, kumbaga, yung memories noon, parang naging familiar ba ulit tong feeling na to of winning titles with Cream? For me, kung tatanungin ako kung ano yung most special championship, it will always be the most recent one. Kasi bawat championship na pinagdadaanan namin, ibang sacrifices, ibang story. Like, if you ask the team, pare-pareho kami ng sasabihin, iba yung journey going to this championship and even the past 10 other championships, iba rin yung journey namin to reach that. So, hawakan namin lahat ng natutunan namin this conference and lahat ng natutunan namin sa sarili namin, sa isa't isa. And that's what makes this one special this time around. Gia, as a player and having a crowd like that dominantly supporting you, can you just take us through kung paano siya tinitake? Yeah. We had a lot of games, not just today's finals, na yung cheer ng crowd ang nakakadala sa amin. Lalo na pagka mahabang rally or dikit yung laban hanggang dulo. Totoo talaga, may factor talaga ang crowd sa pag-push sa amin when it comes to crucial, may hirap na sitwasyon. Sobrang thankful namin that the crowd is there for us. And kasama rin naman sila sa achievement. Gia, you mentioned after the semifinals na you had doubts whether you'd fit right in coming back here sa Creamline. What does this championship prove for you and the team? Na walang imposible kung magtutulungan lang talaga kami lahat. This championship, hindi lang ito naka-depend sa isang tao. Naka-depend sa kung like how well we can put different girls together under one system, going towards one goal. Ako thankful ako na the times na hindi ko magampanan fully yung role ko, andyan si Kyle para saluhin ako, andyan yung teammates ko para saluhin ako, and that's the beauty of a team sport. You don't always have to be perfect, but there will always be someone ready to step up for you. Thankful ako for that. Siyempre, sobrang saya talaga kasi parang 1 year kami talagang hindi naka-finals, tapos yung excitement ng game. Lalo na kayo sa game 2, nag 5 sets, sobrang intense and pressure yung game. So, sobrang saya at nakabalik yung Creamline sa championship. Hopefully, makarecover kami sa lahat ng sakit na katawan na nakuha namin. And syempre, nagpapasalamat kami talaga sa mga management namin na hindi talaga sumuko sa amin. Isa core na Creamline kasi medyo sobrang tagal na magkakasama. Yun naman yung talagang best ng Creamline. So sobrang saya, nakabalik sa champion yung Creamline after a year. For you, Jemay, nga hanggang game 2, sobrang hirap nung naging laban nyo. Pero gaano ka fulfilling to para sa'yo na
makuha na ulit yung championship for Creamline? Sobrang, sabi ko nga, sobrang pasasalamat talaga sa mga teammates ko, coaches, kasi alam mo, may mga times, may mga games na si Coach Che nawala, ako nawala. I mean, alam mo yun, hindi kami nakukumpleto sa ibang games. Pero nagpe-perform sila, binibigay nila yung best nila. So, pasasalamat lang talaga yung gusto kong sabihin sa team dahil nanalo, nag-champion kami kasi teamwork talaga yung numbers. Gemma, can you take us through lang, syempre galing ka rin sa injury this conference, tapos bumalik ka, tapos better than ever. So, can you take us through lang? Paano mo? Yung injury kasi, well, di naman natin inaasahan yun. Parang buong off-season naman nag-prepare ka ng maayos, yung nagpa-condition ka, tapos magugulat ka na, or hindi mo ina-expect na talaga na magkakaroon na gano'n. Pero yun nga, sabi ko nga, kahit nawala ako, hindi naman na-feel ng team na may kulang. Kasi lahat talaga nag-contribute talaga sa team. So, thankful lang ako na meron akong coaches and teammates na umiintindi din at saka naghintay din na makabalik ng 100%, and especially yung management na hindi talaga pressure na kailangan mo bumalik, ganyan. So, talagang binigay yung time para mas makarecover, and I think perfect time siya na makabalik ako dahil yun, I mean, nakatulong din naman sa team hanggang sa dulo. Yung tip set lang, lumamang pa yung signal noon Yes. ng 7, parang para sa players siguro sa loob, paano kayo naging composed? Pinag-usapan niya namin ni Pons na parang pagdating sa fifth set, bakit? Kasi parang na fourth set na parang nawala kami, no? Parang bumaba bigla. Eh, sobrang ganda ng third. So, tapos sabi namin ni Pons na, pag fifth ng mga ganong games, bakit ganon tayo? Ganyan. So, sabi ko, grabe lang din talaga yung composure natin. Sabi niya, grabe yung composure talaga ng team. Tsaka, gusto talaga gusto manalo. Kasi, iba rin yung hugot namin this conference. Kaya, kahit pagod na, kahit may mga tiniinda na, mas pinili namin na tapusin tong game ko talaga. Coach, nagkaroon po ba kayo ng pagdududa kahit konti siguro? Di lang this conference, kundi yung 3 tournaments nga po na hindi kayo nag-champion. Parang minsan na po ba kayo napaisip na may hindi ba gumagana, may hindi na ba gagana ulit? O sadyang pinanghawakan nyo lang din po talaga yung sistemang nadala nyo all throughout the season? Wala naman. Talagang pinahawakan lang talaga siguro namin yung sistema namin. Finish namin na mag-improve pa yung mga kakulangan namin last year. Almost 3 conference kami hindi nakapasok sa finals o nag-champion. Pero iba yung usapan niya yung taon eh. Talagang yung preparation and time talaga talagang ay binigay namin ngayong conference kahit na hindi ganun dire-diretso kasi nga may mga injuries, may mga sakit. Pero proud ako sa mga players kasi every time na nagkukulang kami, yung mga bench or ibang players nagko-contribute talaga. So talagang totally team effort yung nangyari ngayong conference. Kaya siguro yun yung key, kaya nag-champion yung team. May nawala, may bumalik. So yun talaga yung best na nangyari sa Creamline ngayon. Na kahit sino nandyan is mag-deliver talaga. Gemma, gaano kaiba to? Mas mahirap ba itong championship run na to kumpara sa lahat ng na-experience mo with Creamline? Para sa akin, ito yung happiest and memorable na championship na napanalunan namin. Kasi, mga teams na natalo kami, nakabawi kami ngayong conference. I mean, bago kami nakapasok talaga ng finals. Talagang dinaan namin lahat ng tumalo sa amin. And alam mo yun, parang nakaka-proud na. And na-prove din namin sa self namin na kaya talaga namin na mag-champion basta sama-sama na.
Si Coach Sherwin kasi sobrang remind siya sa amin ng focus lang kami na sa trabaho namin. And after every point, sinasabi niya na move on na kami agad sa susunod na point. So, alam niyo naman kami kung anong sabihin ni Coach Sherwin, yun yung gagawin namin. So, yun yung for me, malaking bagay na nakapag-compose sa amin. Kasi si Coach Sherwin mismo, minsan hindi na nga technical yung sinasabi niya, more on words of encouragement talaga. And sinasabi niya lagi sa amin na magtiwala kami sa isa't isa. Once, yun nga, galing beach volleyball and nakabawi kayo dun sa finals last year. Ano lang pakiramdam? Siyempre sobrang saya. Iba yung saya ng conference ngayon. Kasi sabi nga namin, hindi talaga madali. Ang daming struggles, ang daming challenges sa team. Pero na-survive namin yun lahat. And sobrang worth it lahat ng effort and sacrifices namin. Simula noong January 2 pa lang, mag-training na kami. So yun, sobrang saya. Kasi wala na may training. Best part. Yes. Thoughts yun nga yung naging journey mo din through injuries and trying to find your way back yung laro mo throughout yung campaign ng Creamline. Parang how would you describe this championship journey lang na were there doubts that crept in? Were there hesitations? And ultimately, how did you get through it until you reach this point? I think, yung sa injury side naman, I think it's na yun yung I think okay sa akin na nagawa ko this season kasi I accepted that I had to double time and take care of myself. So, yun nga, malaking bagay yung season na to kasi sobrang hirap talaga. Kahit kami, sinasabi namin na kahit sa game kanina na mahirap talaga, kailangan namin tiyagain. So, yun lang. Di naman ako na, kami naman, sobrang mahal namin yung isa't isa na alam namin na kahit anong mangyari sa amin, andyan yung isa't isa para sa bawat isa. So, never naman ako nag-doubt sa team, never kami nag-doubt sa isa't isa. Laging sinasabi namin na ilalaban namin kung saan kami abutin effort namin. And Pons, yung parang how blessed and honored ka lang din to be in a position na you just made history for the Philippines on the SEA Games few months ago. Now you're making history again with Creamline. Parang from your humble beginnings all the way now, would you have imagined na abot yung career mo sa gantong napakataas nga na punto? Sobrang grateful ko lang din siguro talaga sa teammates ko na meron ako sa Creamline. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ko rin talaga malalabas kung ano talaga yung laro ko. Kasi iba kasi din yung environment ng team. Kumbaga, lahat kasi talaga ipupush ka pa man. So, challenge din talaga everyday sa training. And sobrang grateful ako sa bawat isa na pinupush din talaga namin yung bawat isa na mag-excel. And yun, sobrang grateful kasi nga minanifest ko to bago mag-start yung conference na makuha namin yung gold. And finally, nakuha namin kahit ang daming challenges and struggle na napagdaanan ng team. Kaya, Two thoughts and Pons approaching this game since one win away na lang title na paano niyo siya in-approach? Kalmado ba or may giggle? Paano kayo heading to this game? I think more on kalmado, no? Composed and focus kasi nakailang panalo na rin yung signal sa amin. So we know that it's not gonna be easy. So yun nga, yung game kanina, 5 sets. It was really hard and it was really lahat ng effort namin. Makuha man namin yung bola o hindi. Basta alam namin na nag-effort kami. We cheer each other and yun nga, sinasabi namin na okay lang kasi tinodo talaga namin. And yun nga, sabi ko nga, sila coach din, grabe yung pagpapakalma sa amin na after every point man yan o point ng kalaban, move on kami agad. So, yung composure and yung focus namin, sobrang in the present lang kami. Kung ano lang importante dun sa moment na yun, yun lang yung focus. ayun, going into this game talaga, yun, extra focus din talaga kami. Kasi sabi nga namin, lahat kami talaga kahapon pa lang. Sabi namin, ayaw na namin mag-training bukas. So talagang isa yun sa baon din talaga namin this game.
siguro kita naman doon yung start pa lang ng game, sobrang dikdikan, pero nandun yung composure ng team, yung focus ng team. Siguro at some moment, at some point of the game, medyo nagpabaya kami. Pero Tsaka grabe din sila. signal din talaga yan eh. Signal yan. Alam namin, paulit-ulit kami kanina, hindi ito magiging madali. So talagang kailangan naming trabahuin. So yun, sobrang ganda lang din kasi yung bawat isa talagang nire-remind namin yung isa't isa na kailangan naming tiyagain kasi sobrang tiyaga nila din talaga kanina. So kailangan din namin habaan pa yung patience namin. And yun, nakikinig lang din kami sa kanila coach and tinatry talaga namin na i-compose yung mga sarili namin para makapag-isip kami ng maayos sa lahat ng mga gagawin namin sa court.